Sa naging laban kanina ng Los Angeles Lakers kontra Utah Jazz, isa si Maxi Kleber sa naging dahilan kung bakit nakakuha ng Lake Show ang panalo sa laban na yun. Bakit ko nga ba nasabi yun? Hindi naman ganun kagandahan yung stat si Maxi. Para sa mga di nakakaalam no, nakapagtala lang siya ng 2 points, samahan mo pa ng 4 rebounds at 1 block. Pero sa loob na mixing playing time, hindi na yan masama mga idol. Well, tinapos niya kasi ang game na to na nakapaglaro lang ng 14 minutes at saka 2 beses lang naman siyang tumira. Isang 2-pointer at isang 3-pointer. So ang tanong, bakit ko nga ba nasabi na naging maganda yung impact kanina ni Maxi sa laban nila kontra sa kupunan ng Utah Jazz? Papakita ko sa inyo mga idol para hindi rin kayo maguluhan. Narito yung ilan sa halimbawa, panoorin nyo na lang. Sa video na to, pagmasdan yung maigi itong si Maxi Kleber. So ayan, matapos nyo makita na titira na si Luka Doncic, without hesitation, pumasok na kaagad siya sa loob ng paint. As you can see mga idol no, hindi lang naman basta pasok yung ginawa niya dyan, gumamit din siya ng katawan. Tingnan nyo maigi, nakipagbunong braso na siya sa laban sa center ng Utah Jazz. At dahil sa ginawa niya pag box out dyan, siya ang nakakuha ng offensive rebound, kudos kay Maxi. At ang maganda pa dito sa offensive rebound na nagawa ni Maxi, na i-convert nila yan sa 2 points matapos makakuha ng foul si AR at may pasok nito yung 2 free throws niya. May mga tulong talaga na hindi mo makikita sa stats kung hindi mo susubaybayan o tututukan yung takbo ng laro. Katulad na nga lang nito. Handoff dito ni Mark Cannon yung bola kay Keyonte George, sabay set ng screen sa kabantayan ni George na si AR-15. At dahil dyan mga idol no, napilitan si Maxi Kleber na makipag-switch sa kabantayan ni AR. Kung mapapansin nyo no, mismatch na sana to kasi alam naman natin no, na di hamak na mas mabilis itong si George kumpara kay Maxi. Pero ito nga ang nangyari. Sa unang pagkakataon, hindi dito naiwanan ni George itong si Maxi. Naka-recover kaagad siya. Kaya anong nangyari, nag-relax muna dito mga idol itong si Keyonte. Hinatak niya pa yung depensa ni Maxi. Lumabas muna siya ng 3-point line. So ayan, kung mapapansin nyo, no, nag-clear out play na rin dito ang kupunan ng Utah Jazz. Kumbaga, magkakaroon na talaga ng ISO play sa pagitan ni Maxi Kleber at Keyonte. Gamit ang speed, sinubukan ulit dito ni Keyonte na atakihin yung depensa ni Maxi Kleber. Pero ito ang nangyari mga idol. Tignan nyo. Hindi talaga niya maiwanan itong si Maxi. Sinubukan pa nga niyang gumamit ng Eurostep bago tumira. Pero tingnan nyo naman, na-contest pa rin ni Maxi Kleber yung tira niya na yan. Kaya ang resulta, sablay. Ang maganda pa dito, from defense, na i-convert ng Lake Show yan into offense matapos maipasok ni Luka Doncic yung step back 3 niya na naging dahilan para lumobo na ang kalamangan ng LA sa 13-point game. Ito pa ang isang halimbawa. Bali sa senaryo nga pala na to, gumamit ang kupunan ng Utah Jazz ng high pick and roll between Keyonte at Nurkic. So yan, matapos mag-set ng screen, mag-roll na kaagad yung big man nila dito na si Nurkic. Keyonte George with a bounce pass. As you can see mga idol, tamang abang lang dito itong si Maxi Kleber at saktong-saktong ay ginawa niya na yan. Gagamit dito si Nurkic mga idol ng spin move, pero tingnan nyo, hindi talaga natinag yung depensa ni Maxi Kleber. Saktong-sakto din, na-contest niya ulit yung tira na yan. Kaya ang resulta, another miss para sa kupunan ng Utah Jazz. May mga pagkakataon kanina na binibigyan din talaga ng Lake Show ng play itong si Maxi Kleber. Kumbaga gusto talaga nilang patirahin to. Well, di natin sila masisisi kasi malaki naman talaga natutulong ni Maxi sa floor spacing na kanilang kupunan. Alam naman nating lahat no na mayroon talaga siyang shooting. Kaya naman hindi pwedeng basta-basta na lang iwanan ng mga nakakalaban nila. Kaya naman once na nakita to ng mga player o mga playmaker ng Los Angeles Lakers, binibigyan kaagad nila to ng bola. Katulad na nga lang ito. Sa senaryo na to, gumamit din ang kupunan ng LA Lakers ng pick and roll between Luka Doncic at LeBron. Pero sa pagkakataon na to mga idol, hindi talaga nag-roll itong si LeBron kasi nakita niya na nakadrop coverage kaagad itong si Nurkic. At dahil dyan, tinignan niya mga idol kung sino nga ba yung binabantayan ni Nurkic at wala nga tong iba kundi si Maxi Kleber na nakapesto sa right corner. At dahil iniwan nga dito ni Nurkic mga idol yung kabantayan niya, ang ginawa ni LeBron, ibinigay niya yung bola dito kay Maxi. At dahil meron ngang outside shooting tong si Maxi, ang ginawa ni Nurkic mga idol, nag-apura siyang habulin to na baka sakaling madepensa niya pa yung pagtira ng 3 points. Kaso nga lang ang masaklap, fake lang pala yan. Umataka si Maxi Kleber sa loob ng paint. Easy 2 points to para sa LA Lakers. Ito na yung pinakahuling video na ipapakita ko sa inyo, pero para sa akin, ito yung pinakamahalaga sa lahat. So ayan, kung mapapansin nyo mga idol, dalawa na lang kalamangan ng Lake Show, 108 to 106 at meron na lang natitirang 5.4 seconds. Matapos i-handoff dito ni Nurkic yung bola, re-recta na kaagad si Keyonte sa right corner para pumukol ng isang 3-pointer. Pero mabuti na nga lang talaga tandyan si Maxi Kleber para depensahan yung 3-pointer na yan. Kaya ayun, sumabalay ulit yung tira ng kupunan ng Utah Jazz. At dahil dyan, nakuha ng Lake Show ang panalo sa score na 108 to 106.